Bukod sa mga taniman, tinututukan na din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lagay ng pangingisda sa bansa. Ayon sa Pangulo, kailangan matugunan ang overfishing at dapat mapataas pa ang supply ng isda ng bansa sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Ang sentro ng balita niya mula kay Clazel Pardilla, live. Angelique, ikinababahala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang overfishing o sobra-sobrang pangingisda na mas tututukan ngayon ng pamahalaan. Bumababa na raw ang produksyon ng isda, sabi ni Pangulong Marcos, dahil sa walang habas na pangingisda. Sa datos nga ng Philippine Statistics Authority, mula higit 68 billion pesos na halaga ng produksyon ng isda noong second quarter ng 2022, bumaba na ito sa 58 billion pesos sa parehong panahon ngayong taon. Inasahan din ang posibleng kakulangan ng isda na aabot sa 61,000 metric tons mula Hulyo hanggang katapusan ng taon. Kaya ang pamahalaan tututukan at babantayan ang mga pangisdaan. Plano ng presidente magpatupad ng fishing ban sa mga breeding ground o mga lugar na paramihan ng isda. Kung minsan kailangan huwag uubusin yung isda para sa next season meron pa. Kaya yun ang mga tinitignan natin ngayon. At may mga lugar na hindi dapat gawing palaisdaan dahil ito nga ay para sa breeding, para dumami ang population ng mga isda. Kaya yun ang mga ating pinaplanong. Pagpasok ng Nobyembre, karaniwang ipinatutupad ang fishing ban sa hilagang bahagi ng dagat ng Sulu at ilang parte ng Visayan Sea. Sa Desyembre naman, sisimula ng fishing ban sa silangang bahagi ng Sulu Sea, Basilan Strait at Sibugay Bay. Ayon sa Tugon Kabuhayan, kagaya ng sinabi ng presidente, marami pang lugar na maaring ipatupad ang close fishing season para mapasigla ang produksyon ng isda, gaya halimbawa sa Bicol at Leyte. Umaabot kasi, Angelique, sa 30% ang taas ng produksyon sa isda sa isang lugar tuwing nagpapatupad ng fishing ban. Ang mahalaga ngayon ay mapatupad ng husto ang fishing ban sa mga lugar, halimbawa sa Palawan, may close fishing season, pero dahil nakikialaman nilang China na nangingisda at naninira ng bahura, ay nakakaapekto ito o nakakaapekto sa pagiging epektibo ng fishing ban. Samantala, para mapakinabangan ng husto ang mga isda, panawagan naman ang ilang fish stakeholder bahagyang pagluluwag sa pangingisda. Kabilang dito ang pagpasok ng mga commercial fishing vessel sa municipal water. Sa ngayon, tanging maliliit na mangingisda ang maaring manghuli sa 15 kilometers municipal water. Pero tinututulan ito ng ilang namamalakaya dahil sa takot na mabawasan ang kanilang huli. Una nang binanggit noon ng presidente ang pag-amyenda sa Fisheries Code para balansihin ang interes ng mga nasa industriya ng pangingisda. Sa ngayon, bukod sa pangingisda ay tututukan din ang pagbawas sa dami ng nabubulok na isda dahil sa kawalan ng cold storage facility. Dahil ang spoilage natin ngayon ay hanggang 30% ang nasisira doon sa isdang nahuli natin. Dahil walang nabubulok, walang cold storage. Kaya nagtatayo tayo ng cold storage. Doon naman sa mga maliliit na bagsakan ay magbibigay tayo ng gawaan ng yelo. Para yung yelo na yan, yun ang ilalagay nila sa bangka para pag may nahuli sila, ilalagay lang doon sa yelo, hindi masisira yung isda. Tapos, ang isusunod natin after that ay yung processing na. Angelique, mahalaga na mabawasan yung dami ng mga nabubulok na isda. Halimbawa, kung 3 million metric tons kasi yung estimated na production para sa 2023 at 30% yung nasisira, nasa 300,000 metric tons yung nawawala sa atin. Kaya na sana niyan punan yung nasa 166,000 metric tons lamang nakakulangan sa isda. Angelique? Yes, Clazel, gaano kahalaga na matugunan ang usapin na ito sa pangingisda? Lalo na't sabi mo nga na may ibang bansa pa tayong kaagaw at may banta pa nga itong panahon, ang El Nino phenomenon.
Angelique, mahalaga yung nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapasigla yung sektor ng pangingisda, lalo't nasa 1.3% ng gross domestic product ng Pilipinas ay galing sa fisheries sector at 1.6 million na mga trabaho ay nakasandal sa pangingisda, habang nasa on the average 34 kilos ng isda yung kinakain ng bawat Pilipino kada araw. Kaya talagang importante na mapataas yung produksyon ng isda. Ayon naman sa Tugon Kabuhayan, nakikita nila na posibleng tumaas yung produksyon ng isda sa huling quarter ng taon kung kailan inaasahan na iiral yung El Nino, dahil kasi mas marami yung panahon na mainit yung panahon, mas marami yung inaasahan na frequency o yung tsansa para sa mga mangingisda na makapamalaot. Angelique? Okay, maraming salamat sa iyo, Clazel Pardilla.